Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Anong nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa angad na eskriba na wag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya muli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho, hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote, at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian, saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon na eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino nga ba ang ating kapwa? Sa mga Hudyo kasi, ang itinuturing lang nilang kapwa ay ang kanilang kapwa Hudyo. No? Sino mang hindi Hudyo ay hindi nila itinuturing na kapwa. Kaya feeling nila, kung hindi Hudyo, wala akong obligasyon na siya'y tulungan. No? Kaya nga sa kwento ng Panginoon, isang lalaki ang hinarang at binugbog ng mga tulisan. At nang makita ito ng eskriba, ng Levita, ay hindi nila ito ginalaw for maybe many reasons. No? Baka sila'y madawit, masangkot, mapagbintangan, o baka sila'y marami pang gagawin, nagmamadali, o maaring ang tingin nila sa taong ito ay patay na, at kung ito'y patay na, sila kasi ay pinagbabawalang humawak ng patay bago sila maglingkod, no, sa kanilang gawain. Sapagkat sino man ang humawak sa patay ay itinuturing na marumi. At dahil ikaw ay marumi, ay hindi ka pwedeng humawak ng mga gawain na sa gawain ng pagsamba. No? So, inisip nila na umiwas na lamang. Subalit sa hindi inaasahang sa kwento, kung sino pa yung nilalait-lait at hinahamak-hamak ng mga Hudyo, ang Samaritano pa ang ginawang bida ng Panginoon sa kwento. No? Isang Samaritano pa ang dumamay, ang tumulong sa taong nakahandusay sa daan. No? Okay. So ang ating pagnilayan ngayon ay yung salitang pagdamay. Alam niyo mga kapatid, napaka very loaded. Napakayaman ng salitang pagdamay. Yan ang isang salitang Tagalog na napakaganda. Kasi ang salitang ito ay action word. No? It is an active word, a very dynamic word, pagdamay.
pagdamay. At nagkakaroon ka lamang ng hangaring dumamay kapag ikaw ay merong sensitivity. Kapag ikaw ay ramdam mo yung pinagdadaanan o nararanasan ng isang tao. No? Only a person with that sensitivity for the other ang makakaranas, ang gagawa ng pagdamay. Sa mga taong walang pakialam, natural. Walang taong dadamay kung siya'y walang pakialam. Tawing mga taong may pandamdam o may sensitivity sa kalagayan ng kanyang kapwa, ang maantig ang damdamin upang dumamay sa kanyang kapang nangangailangan. At pag sinabing pagdamay ay inilalagay mo ang sarili mo sa kalagayan o katayuan ng taong nais mong tulungan. No? At hindi yun madali. It takes a lot of, it's really a big sacrifice and at times risky. No? Talagang ilalagay mo ang iyong sarili sa maybe compromising situation. No? Kaya talagang siya it is really an experience of being compassionate. No? Kaya ito talaga ang konkretong pagpapahayag ng pag-ibig sa kapwa. Para sa Panginoon, ang kapwa ay walang boundaries, walang discrimination. Para sa Panginoon, sino mang tao na nangangailangan ay siyang kapwa mo. Hindi kinakailangang pareho kayong Filipino, o pareho kayong Tagalog, pareho kayong Katoliko, pareho kayong taga San Mateo, hindi ganon. Ang para sa Panginoon, ang pag-ibig, ang kapwa natin ay kahit sinong tao na nangangailangan. No, yun ang ating kapwa. At palagay ko tayo naman bilang mga Filipino, marami ng pagkakataon na naipakita natin yan. Lalo na tayo, ang ating bansa ay sanay na sa mga kalamidad, di ba? Lalo pa nga na ngayon dumadaan tayo sa pandemya, maraming nagugutom. Isang napakakongkretong paraan ng pagdamay ay yung community pantry na lumaganap sa buong bansa bilang pantulong sa mga kapwa natin Filipino nagugutom, di ba? So yun yung mga act of kindness, act of charity, na tayo ay naging mabuting Samaritano sa mga taong nangangailangan. No? Subalit hindi naman kinakailangang humantong pa sa kalamidad o trahedya bago tumulong. In our own little way, no matter how small, we can be a good Samaritan to those who are in need. Sometimes, all we need to do is listen. Diba? Yun lang ang kailangan. May mga taong, ang kailangan lang naman ng isang taong makikinig. Okay? Giving yourself, giving your time, giving your ears to listen, is already a big act of kindness and a big act of charity. Na? Kaya suriin natin ating sarili na bilang mga Kristiyano, bilang mga alagad ni Kristo, hindi lamang tayo padasal-dasal, pasimba-simba. Kinakailangan ay nakikita rin sa gawa, sa pagsasabuhay, at kung paano tayo umiibig sa Diyos, gayon din sa ating kapwa. Maging sa ngayon, maraming tao ang nag-aabang sa bangketa na nangangailangan ng mga salita na nakapagpapagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal na konkretong aksyon kaysa magandang salita lamang. Ating tugon, Panginoon, digin mo aming panalangin.